Malaki pa rin po ang mga naging pahayag at asal ni President-elect Rodrigo Duterte sa media at mga babae. Makakausap po natin ang kolumnista at veteranong mamamahayag na si Miss Ellen Tordesillas. Magandang hapon po sa inyo, si Connie Sison. Ay, magandang hapon, Connie. Miss Ellen, ano ho ang reaksyon ninyo sa umano yung pagbibiro, ano? In fact, isa ho sa mga kasamahan natin dito sa GMA, nasipulan pa nga at sinasabing it is very unbecoming of a president. Ay, talaga naman. At saka naman, Connie, yung explanation ng kanyang mga tagapagsalita afterwards na taken out of context doon ng media, yung sinabi niya sa press con, parang adding insult to injury naman yan. Hindi mali ang report ng media. Tama yung report ng media tungkol sa sinabi niya sa press con. Parang di ba ininsulto mo pa na responsable pa yung media by misreporting, di ba? Adding insult to injury. Ano ba sinabi niya doon? Di ba klaro naman sinabi niya na pinapatay yung mga pinapatay na media, corrupt? Di ba? Ay, hindi naman totoo yun. Marami namang media na hindi corrupt na pinatay. Okay, so ano yung, kasi ang konteksto dito kasi parang, sabi niya, di ba sa mga interviews niya rin before, talagang ganun ang kanyang bibig, ano? Sanay na daw ang ilang media doon na lokal, kaya baka in effect, parang kapag nagsasalita siya, no, ay hindi masanay-sanay yung at least yung national media na nagko-cover doon. Ano ang reaksyon niyo dyan? Ay, ano pang gusto niya sabihin? Klaro naman yun. Kailangan pa, ano ba yun? Kailangan i-interpret. Ano pang interpretation? Hindi yun naman ang hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Dapat magsasalita siya? Dapat may katabi siya at nakikipag-interpret? Ano ba yan ba gusto natin? Kasi klaro naman sinabi niya eh. English naman yung sinabi niya. Klaro naman yun. Diba? Kaya sa akin hindi siya na-misquote. Hindi siya na-taken out of context. Klaro yung sinasabi niya na yung mga pinapatay na media corrupt. Yun, mali yun. Ang isa pa, ang ano kasi doon, hindi totoo na ang pinapatay na media corrupt. Granting pa na corrupt yung napatay na media kasi hindi naman natin dinideny na may mga media na corrupt. Kahit naman anong profession. Ki engineering, ki IT, ki whatever na profession, ki teaching, ki ganon. Meron naman talagang bad eggs, ki police, ki army. Meron naman talagang bad eggs. Walang industriya, walang profession na puro lahat malinis. Meron naman talagang media na hindi. Pero hindi rason yun para pagpapatayin mo. Ki media o hindi, pag ang isa ay suspect na may kasalanan, dahil ikasuhan mo. Di ba marami yan? Number one, pwede mong i-report yung media na corrupt sa kanyang boss. Pag hindi pa rin yan, pwede mo kasuhan. Meron batas tayo na pwedeng na magko-correct ng yung libel laws. Di ba? Ganon. Hindi ang pagpatay without due process ay hindi solusyon. Okay. And coming from a president, hindi yan talagang irresponsible yung sinabi ni President-elect Duterte. Okay, nakarating na rin to dun sa ilan pa sa mga international media, no? At sila mismo ay appalled, no? Sinasabi nga nila dito sa kanyang naging reaksyon at pag-handle, no, sa media killings na tinanong sa kanya initially. At hinihingi pa ng isang grupo nga, Ellen, na siya ay dapat mag-apologize. Do you think tama lang ito? Ako hindi ako maghingi ng apology sa kanya kasi yan ang paniniwala niya eh, di ba? Mukhang yun ang paniniwala niya. So ang ano lang ang ano siguro natin dito, well, take him to task, di ba? Yung tama yung ang nangyayari ngayon na umaalma yung lahat, di ba? Kasi huwag natin tanggapin 'yon. Di ba? Huwag natin tanggapin 'yon, ganon. Tapos yung ano pa, ang sunod is kasi ayan eh, huwag natin tagapin at saka i-ano natin sa kanya na ano ba ito ba yung policy mo? Kasi kung ito yung policy mo, mayroon na tayong mga mayroon dapat para malaman natin kung ano ang re-react natin kasi that's against the law. That's murder. You're encouraging murder without even due process. Kasi as bilang siya yung chief executive ng bansa natin, yung executive department, sila ang tigapag-implement ng law, ng batas, di ba? Ano ba yung batas? Kung may kasalanan yung isang tao, dali mo sa korte. Okay, yung ilang mga kasamahan din na babae naman na nagko-cover, no, syempre doon sa experience nga, no, na pagsipol at kung ano pa yung ibang mga sinabi, alam naman natin dun sa press con, ay may mga nagsasabi naman, this is a form actually of sexual harassment. Ano ang tingin mo dyan? Hindi na ako darating siguro sa sexual harassment, no? Pero bastos yung ginawa niya. Diba? Hindi yun unbecoming talaga yun over president, sisipol-sipol ka. Para kang kanto boy, doon sa kanto. At kanto boy, ano ba siya?
Ano ba siya ngayon? Tumatayo ba siya doon sa kanto na, kanto boy? Yun, gawain na kanto boy yun eh. Ano ba siya? Ganun ba siya ngayon? Alright. Binoto siya Yung ng may presidente. mga reaksyon na ngayon, no? Boycottin na daw ng mga press. Ha? Sabi may mga reaksyon din, ang ilang grupo rin ng mga reporters, no? Or yung Reporters Without Borders particularly, na hanggat hindi daw siya nag-apologize, boycottin ang mga press conference na ipapatawag ni President-elect Duterte. Anong reaksyon mo dyan, Ellen? Ibo-boycott? Yes, until hindi daw mag-sorry. Ay, hindi actually ako naniwala sa boycott eh. Hindi ako, to me, boycott is not Okay. is not a solution. Yung gano'n. Pero, one, tama yung ginagawa natin na take him to task, no? I-criticize siya. Tama yun. So, yun ang ginagawa natin. Kasi, kung siya ay hindi sumusunod sa batas, tayo, dapat ipakita natin na tayo ay sumusunod sa batas. So, isa muna siguro is, batikusin siya. Yun ang ginagawa natin, di ba? Batikusin natin siya. Alright. Ngayon, kung hindi pa siya, titingnan natin, may mga paraan naman. So, dapat, ang lahat na gagawin ng media ay naaayon sa batas. Pakita natin sa kanya na itong bansa na ito ay ano pa rin, it's a government of laws pa rin. Kung siya mismo na presidente hindi sumusunod sa batas, pakita natin na ang batas pa rin tayong mga mamamayan ay sumusunod pa rin sa batas. Alright. Maraming salamat, Ellen, sa iyong ibinigay naman sa aming oras at sa mga pahayag na yan. Maraming salamat. O, sige, salamat din, Connie. Yan po Goodbye. naman si Miss Ellen Tordesillas.